Sa kabila ng krisis sa langis, wala pang aasahang reforma sa sweldo ang mga Pilipino. Hinaharang daw kasi ng ilang matataas na opisyal ang panukalang National Minimum Wage Act. Ayon kay Congressman Eli San Fernando, narito ang exclusive agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Kasalukuyang nakabinbin sa Kamara ang House Bill 8081 o National Minimum Wage Act na inihain ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando. Layo nitong magkaroon ng pantay na sahod sa bawat mga rehiyon at mabuwag ng Regional Wage Board at maging National Minimum Wage na ito. Pero sa eksklusibong panayam ng Billionaire News Channel, inamin ni San Fernando na mukhang malabo na itong umusad sa kasalukuyang administrasyon. Pasado na ang panukala sa House Committee pero natenga sa second reading sa plenary kahit pasuportado ito ni House Speaker Bogie D at ng nasa 200 kongresista. Ito raw ay dahil sa paghahadlang ng economic managers na iniimpluwensyahan umano ng Executive Secretary Ralph Recto. Utol sila sa anumang pag-uusap tungkol sa pagtataas ng sahod at anumang pag-uusap tungkol sa paraan o sistema ng pagtatakda ng sahod. So yan ang malaking problema natin. Ipinagtataka ng mangbabatas kung bakit naman maniobra ni Recto ang mga economic manager at maging ang Kamara ay hindi na rin kumilos para sa panukala. If you are the executive secretary, definitely you hold that much political weight. Whatever you say holds much political weight. Nakausap din daw ni San Fernando si Majority Leader Sandro Marcos na siya ring chairperson ng House Committee on Rules. Pabor daw ang presidential son sa panukala pero ayaw nga raw ng mga economic manager. Tanong niya ngayon, bakit tila mas may boses si ES Recto kumpara sa Pangulo mismo? Kasi kung ako presidente, kahit pa ayaw ng economic managers yan, kahit pa sinabi ni executive secretary na ayaw ko lumusot yan, kung meron akong pakialam, meron akong pagmamahal sa mga manggagawa at ordinaryong Pilipino, I'm the president. Baliktarin ko yung gusto nila. Tingin ni San Fernando, isa sa posibleng dahilan ay pinoprotektahan daw ni PBBM ang boto ng Region 4A, kung saan kabilang ang baluarte ni Recto na Batangas. Sa mensahe naman ni ES Recto sa Billionaire News Channel, sinabi niyang dapat imbitahan rin sa pagdinig ng Kamara ang business community at economic managers dahil sila raw ang nagsasabing bad idea ang panukala. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Abante. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel, sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.